Kaugnay nga sa mga na-rescue ng mga Pinoy mula sa isang scam hub sa Myanmar, mga barkong may tripulanting Chinese na walang maayos na papeles at iba pang issue. Kausapin natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, magandang umaga po. Opo, anong effort po yung ginagawa ng Bureau of Immigration para maprotektahan yung mga kababayan natin laban sa posibleng human trafficking tulad nitong mga Pinoy na nasagip po sa Myanmar? Yes, dito po sa ating mga paliparan, we're making sure po that we implement strict departure formalities para na-i-intercept po natin if there are attempts of mga kababayan natin na umalis po ng bansa upang magtrabaho illegally. Daan po sa ilang mga scam hubs abroad, pero hindi po natin maiiwasan that there are really makukulit na umaalis po at nagtatrabaho doon in the guise of being regular tourists. That's why one thing that we are really doing is we're ensuring na inilalabas natin lahat ng mga istorya na nakuha natin, tong information about this syndicate. Ang BI po ang unang nag-issue ng warning against this syndicate na nakita po natin na lumalaki. After nag-declare po ng Pogo ban ang ating Pangulo, mukhang may mga operations po ng mga ganyang scam hubs na nagsusulputan sa ibang bansa. That's why we're sending a warning dun sa mga kababayan natin. The initial 3 na na-repatriate po na lumabas, na balitaan po natin ay umalis daw po sa backdoor. So they risk everything na sumakay ng bangka. It's a very dangerous route. And then they transferred from country to country para lang po maabuso doon sa pinagtatrabahuan nila. Kami rin po sa media, panay-panay yung aming pagpapalabas ng mga ganitong storya para maging babala sa ating mga kababayan. Pero nakakarating ho ba sa kanila itong mga impormasyon na ito? I think it's more of itong ilan sa mga kababayan natin are risking because of the good offers na binibigay po nitong mga kumpanyang ito. Kung mapapansin niyo po, yung mga nare-repatriate, itong mga nabibiktima are not the usual victims of human trafficking na hindi informed, hindi maalam, hindi social media savvy. Itong mga nabibiktima po ngayon ng human trafficking ay mga tapos ng kolehiyo, mga nag-aral sa magagandang paaralan, have good history. Kung makikita nyo, may mga travels ng iba, nakapagbakasyon ng iba. But they are tempted to agree to such offers kasi maganda po ang offer sa kanila. From what we heard, yung unang mga offers go as much as $800 a month with free board and lodging, free food, and free travel. So it's very enticing for young urban professionals. But yun nga, we want the word to be out that this is not real and this is a scam na binibiktima po at sinasaktan yung mga kababayan. Kaya nga po mahalagang i-highlight na itong mga ganitong trabaho na nagsasabi na mataas yung sweldo, lalo na sa rehiyon. Dapat ikumpara rin ho, hindi ho ba, kung ano talaga yung going rate ika nga dito sa rehiyon. At kapag masyado mataas, wag nang maniwala. Nabanggit niyo po yung backdoor. Matagal na ho itong usapan, hindi ho ba? Pero bakit hanggang ngayon, marami pa rin nakakalusot doon? Well, ito pong area na ito is not covered by immigration. This is being monitored by local government units and mga kapulisan po doon sa area. But we have been raising this concern kasi may nakikita po tayo na nare-repatriate ng mga kababayan natin na sinasabi po nila ay dumaan po sila dito sa backdoor. I think this needs a whole of government approach and nagpapasalamat po tayo sa Interagency Council Against Trafficking kasi noong September po nag-initiate sila ng study about these areas that are considered vulnerable sa ating bansa na maaring gamitin para sa illegal na tawid dagat. At meron po silang mga rekomendasyon doon ng mga ahensya ng gobyerno na kinakailangan po ay gumawa ng efforts to ensure the security doon sa mga pampang, yung malalawak pong pampang na sa kanilang mga saklaw, na mabantayan po ito at hindi magamit para sa illegal na pagtawid dagat. Well, abangan po natin kung may aksyon, lalo na yung mga LGU dyan sa mga rekomendasyong yan. Maiba naman po ako kabilang yung BI doon sa nag-inspeksyon sa 3 barkong nakaangkla po sa Manila Anchorage area noong March 20. Na-establish na po ba yung kanilang pakay?
Sa ngayon po, kinukuha pa po natin yung mga records ng mga individuals na nakuha natin mga pangalan doon. Baka makapaglabas po tayo ng information about this in the next few days. But definitely po, if these foreign nationals are there and they are working there, mukhang may violation ito. Kasi hindi po, kagaya po ng nabanggit ng ibang ahensya, if it's local flags, hindi dapat nagtatrabaho dyan ang mga foreign nationals. Ang mga foreign nationals po, kung meron silang work visa dito, meron silang alien employment permit, yan ay company-specific. Kailangan po kung saan kumpanya sila assigned or doon sila nagtatrabaho, yun ang petitioner ng kanilang visa, doon lamang sila makikitang nagtatrabaho. If they render services outside the company that petitioned them, yan po ay kinokonsidera natin na violation and could be a reason para ma-revoke po ang kanilang mga visa. Pagdating naman po sa deportation ng mga dating POGO boss o mga workers, may nakakalusot daw kasi kung may stopover yung flight nila. Minsan daw sariling gastos ng deportee yung plane ticket. Ganun po pa rin po ba yung sitwasyon ngayon at wala pa talagang direct flight dun sa kanilang final destination? Yes, actually, sir, ang cost talaga for deportation, for the ticket, ay shouldered ng deportee himself. Kasi dapat hindi po ang Philippine government ang naglalabas ng pondo para sa gastos, para sa deportation, but the deportee himself ang dapat gagastos dyan. If not him, yung kanya pong embahada ang nagbibigay ng assistance. Part of the requirements is for them to submit a ticket, outbound ticket, but yun nga po, through the discussions with the Senate as well as ng ating Board of Commissioners, nakita natin that it's also important siguro na i-tighten natin itong deportation kasi while our goal, the goal of the Philippine government is to ensure that they are out of the country, they are blacklisted, part siguro din ng ating mga efforts to protect our neighbors in the ASEAN region ay siguraduhin na hindi magagamit itong mga ibang Asian countries na ito upang makapag-expand pa further itong mga online gaming companies at mga scam hubs na ito doon sa mga kapitbahay nating bansa. And of course, makarating sila sa kanilang destination na kung China ay kakasuhan sila at makukulong palalo, hindi ho ba? Mapunta naman tayo kay Attorney Harry Roque na huli nating nakita sa The Netherlands. Hinahanap po siya ng Kongreso. May magagawa bang Bureau of Immigration para pabalikin siya sa bansa? Sa ngayon po, legally, wala po dahil wala po siyang whole departure order, wala po siyang warrant of arrest. What we have is the Immigration Lookout Bulletin that requires the immigration to monitor his whereabouts. But apart from that po, wala pa po sa ngayon, but kung sakali po na maglabas po ng any kind of order against him, mailalagay po natin yan sa ating system para magkaroon po tayo ng efforts to intercept him kung sakaling dumaan po siya sa atin. Finally po, kabilang si Senador Bato de la Rosa sa mga pinangalanan sa application for warrant of arrest sa ICC dahil po sa kanyang umano'y papel sa drug war. May information po ba tayo tungkol sa kanya? Kasi nasabi niya na magtatago raw siya kung ipaaresto siya ng ICC. At this moment po, wala pa po kaming natatanggap na any formal information about ICC, any warrant of arrest in relation to this. But we are monitoring naman po kung sakaling kinakailangan. But this will be implemented by our mga kapulisan po. Pero ang immigration naman po is ready to support kung ano po yung mga kinakailangan actions ng ating national government on this one. And again, pag nabanggit yung backdoor, sinasabi nyo nga, malaki yung papel dito ng LGU kung yun ay babantayan. That's right. Maraming That's salamat right po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, magandang umaga. Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval.